Sa kabila ng lahat, nananatili ng masaya. Ngiti sa iyong mukha, buhay ko'y kumpleto na. Kahit sino pa man, ang kwento mo'y mahalaga. Hatid namin saya, saan mang dako pa ba? Magkasama sa iisang pahina, libre na ang umintang sumika. Umiyak, tumawa at manampalataya, hanggang saan mapunta, tuloy-tuloy ang saya. Pare-pare, tuyang pati, ilabas ang bilas mo. Kwento mo at kwento ko, iiiyak. Magbigay ng pag-asa sa lahat, tulad sa disaya, kahit hindi kita. Good evening. Welcome. This is your show. This is your live AGT, Everything Goes Topics, Season 6. episode 63. And today is August 9, 2024. And it's a Bible Friday night. Uy, buhay na si Tato Bert. Yes! Mabuhay si Tata Bert. Mabuhay. Salamat po sa lahat na nagdasal para kay Tata Bert. Yes, salamat nga po. Good evening po, Senyor. Kamusta po kayo? Good evening naman. Good evening sa ating mga viewers. Yes. Early birds. Sino mga early birds? Wala, hindi pa naglo-load. Pero may 3 na po na nag-review. So, hello po sa inyo. Kamusta Olympics natin? Talo yung mga ano natin. Ano lang, bronze. Naka-bronze. Dalawang gold, dalawang bronze. Yes. So, meron pa naman. Oo, may golf pa. May gold pa, tapos may bubuhat pa. Oo. Yung sinesti petition natin, Talo. naka-bronze naman siya. Talo nga. Pero nakakuha siya ng bronze, na-promote siya. Oh. From Petty Officer 1 to Petty Officer 2. Navy pala yun. Oo, Navy pala. Coast Guard, Coast Guard. Coast Guard. May kilala rin ako eh. Ano? Petting. Joke lang po. May petty. Alam eh, basta Petty Officer na tawag nila eh. Petty Officer. Parang ko yung petty ko maliit, pero hindi ko alam kung Petit yun. Kasi minsan may mga petty na pinag-uusapan, yung mga maliliit. Ako pala yun. Tayo pala sa inyo. Huwag mo ako itamay. Ay, wala. Nadamay ka eh. Ayan po. So, good luck sa ating mga atleta. Meron pang... Hanggang 11 pa yan eh. Yes. Let's go. Sa mga Olimpo, nagtatanong po, ang Olympics po ay dyan nagsimula sa Paris talaga. Sa Rome, yan. Yung mga Europe in general. So, kaya po yung mga pinalalabas nila, siyempre, commemoration po in 100 years nga lang. So, ayun. Kaya yun sila. Kanya-kanya po yan. Yes. Ayan. May rollback ba? Gasolina? Uy, Meron. magkakaroon na next week, no? Malaki na. Mukhang big time daw sa gasoline. Hindi lang natin anong sa diesel and kerosene. Uy, congratulations sa Team USA. Kamunting na matalo. Oo. 4 points. Ako. Kamunting matalo. Kung natalo sila na, nakakaya. All-star yun. Dream team. So, final sa sila. Ay, France ang kalaban nila. Maganda yan. Hometown. Maganda yan. Magandang lawan. So, good luck sa US. Wallace. Alaro. Ben Wallace? Ben David. Di ba retired na yun? Hindi po ba? Yung kapatid. Okay. Hindi na kasi nakakanood ng basketball talaga kaya hindi ko na alam yun. Hello po sa ating early birds. Tita Connie, Kuya Joseph. Ayan. Miss Linda. Hello po. Kamusta ka na, Miss Linda? Ayan. Kuya Joseph, may bumabati sa'yo sa group chat. Nasa Joseph. Ayan. Hello po. Yes. Tata Bert, may mga balita ka po dyan?
Ang isang nabasa ko lang kanina, hindi ko masabing maganda, pero sa mga politikong tao, maganda yun. Yung federal party ng presidente, ni Bongbong, nagkipag-alliance sa isang matanda ng partido ng Pilipinas, yung Nationalista Party. Siyempre, preparasyon yan sa mga susunod na election, especially next year, mid-year election. So ano lang ang maglalaban lang, mid-year, 6 na senador, congressman, mayor, governor, vice mayor, konsehal, barangay captain yata, sasabay na nila eh, barangay election. So, From Kuya Joseph, salamat po pala senior sa mga tulong niyo po ulit. Joseph, pinadala kita, hinahanap ka nung bading. Joseph! Sikat na, Joseph. Yes, ano? Wala na masyadong balita ngayon na nabasa. Balita mo na yung mga pangit. Wala, hindi ko na rin binasa. Ano nangyari sa'yo? Ba't wala ka? Yeah. Well, medyo, panahon ng, dahil maraming mga oldies na mga seniors, ang inaatake ng biglang pagtaas ng blood pressure. At isa po tayo doon. Mabuti na lang, sa isang tawag, noong Monday, agad na dumating si senior. Kasama si Linda, si Rosalie, at si Lawrence. Ayaw nila ako iwanan doon, hindi nga naman po pwede sa sitwasyon ko noon na kinakailangan may kasama. Wala kang kasama, dinala na lang din ako sa center. At eto, hopefully baka fully recover talaga. Akala ko po, tatabi, pagdala nila sa'yo dito, ulit sila. Baka sabihin siya ni Lord. Kaya senior na, okay na po yun. Okay naman pagtaas ng blood pressure, isa-isahin natin yung sobrang katabaan ko, pag-inom ng alcohol, walang exercise, walang tulog, kidney problem. Yung pointing ko po kay Tatabar. Saka yung pag-drink ko na ako. Sobrang intake ng salt, thyroid, yung pagtanda, yung sigurado po matanda na siya. Smoking, diabetes, hindi naman po siya diabetic, no? Buntis, yung stress, yan. Congenital heart defect. So, kahit hindi po congenital, basta may heart problem, yun na po yung diabetes, ako po yun. So, medication, mayroong contraindication yun. Yung mga, anong tawag dito? Side effect. Yan. So, sipon, ubo. Yan. So, loss of potassium, birth control pills. Yan, meron po ganyan. So, family history, genetic po yan, no? So, yan. Okay. So, talaga pang, pero main cause po niyan, sobrang asin, at saka mantika. Tsaka sobrang brisk walking. Sobrang kapalagoy na gano'n. Para sa'yo, tatabi. Pumapalag ka pa dyan. Kailangan na. Ulit mo pa. Okay. Bibilisan natin kasi nag-overtime tayo na sa atin. Yes. Masabi ko pala yung psalm, awit o salmo sa Tagalog, yan po talaga ay kinakanta. Kinakanta po yan nung sinauna pa, no? Hindi po yan binabasa, kundi kinakanta. Awit nga po eh. Yan. Kaya po kinakanta po namin. Sa mga nagtataka po, wala naman pong iniwan na tono si David. O yung nagsulat po ng Biblia. Pero yan po ay kinakanta po sa himig na gusto na natin ilapan. Kaya pagtatagaan nyo na lang po yung musika na may introduce namin dito sa mga lirika na ito, no? Yes. May hinanda ka rin pang musika, tatabi? Yung sarili ko pa rin. Sarili mo. Composition. Sige, bahala ka sa pulo. Okay po. Yung gusto mo eh. Ayan. So, at even po kayo ulit, senyor? Oo. Parang may trabaho siya. Okay po. Mamaya. Sige 4 minutes ba? 4 minutes. Ano ba? Pati mo yung mga viewers natin. Yes, hello po. Ate Judy, Kuya Arthur, Ate Marina Espedilla, Tita Belen, kamusta na po? Ayan. So, meron pa po ba?
Ayan, Miss Maria Corazon Dalida. Miss LGRM. Ano po? Tito Alex Torres. Okay. Ayan. Good evening po sa inyo. Happy Friday po. Mabilis. Ay, bumiyahe pala po kami ng Manawan. Ayan, may magandang mensahe sa kanila. Sana matupad. Hindi ko si-share sa inyo. Tuwa sila lahat. Sana magkatotoo. Kasi, yun lang. Thank you, Lord. Hindi mo i-share sa amin, pero may nag-share ng nauna eh. Chismosa talaga yung mga animal na. May nagkwento. Umawit rin po sa akin. Ah, gano'n? Chismosa talaga yan. Hindi pwede pag kasahan mo ng ano. Ayan. Hello po, Miss Cynthia De Jesus Alcantara. Hello. Sa inyo. Bible reading po tayo. At Psalms po. 3 minutes. Ano ka ba? So, tingin mo tatapurtan, mga papabuhay mo. Oo naman. Pero kung kukunin niya, okay lang. O, di kunin ka na. Hindi ka lang pala kausap. Yan, inaanak mo, inaantay lang kunin. Dulo mo eh. Okay na yun. Hindi mo naman pala kausap eh. Sabi siguro sinundo-sundo ko po. Okay na. Hindi mo pala kausap. Ay, opo, first aid. Yellow, dapat po may yellow kayo. Lagay sa batok, sa ulo. Para po yung ugat, no? Hindi pumutok, mawala yung pamamaga. Kung may hemostan, no? Kasi po yung nangyari kita Albert, nag-nose bleeding, mas maganda po may hemostan. Kasi po, coagulate po, no? Makumuo po yung mga dugo para tumigil po yung pagdurugo, no? Lalo na po, no? Yan po yung mga first aid, no? Bawang, no? Yung bawang, na bumili po kami kasi mayroon po dito sa Maynila bumili ng bawang na Tagalog. Actually, mahal po yung bawang na Tagalog, pero it help po mag-blood thinner, natural na blood thinner, no? Yun po yun. So, blood thinner po, para po kahit barado na po yung mga ugat ninyo sa puso, sa batok, eh makakadaloy pa rin po dahil malabnaw yung dugo. So, yan po yung mga first aid, no? At lahat po yan wala si Tata Bird. Oo nga. Totoo, yan ang isang lesson na napag-aralan ko ngayon. Bago pa naman yung rep ko, tapos may walang yelo, wala yung mga binanggit ni Senyor. Lalo na yelo na importante. Yelo po kasi, may sugat, may pilay. Yelo po talaga. Kanya ang pagkakaiba na aspirin at Emostan. Ay, iba yung aspirin. Yung aspirin, pang labnaw ng dugo. Okay. Okay. Parang bawang yun. Okay. Yung hemostan, pang palapot. Coagulate eh. Magbubuo-buo, magdidikit-dikit para masarhan yung dahilan ng pagdurugo. So magkaiba sila. Kasi pag uminom ka ng blood thinner, pag nasugatan ka, masyadong madugo. Kaya kailangan mo ng... Kaya pag operahan, tinatanggal yung aspirin, tinatanggal lahat ng blood thinner para hindi madugo. Ayan. Ay, senyor, pag mataas po video mo, pwede ka mag-G8? Okay lang. Actually, nag-G8 nga ako eh. Mag-overdose din ako eh. Nag-overdose namin. Actually, yung side effect ko ng overdose ng G8, mahal ang presyo. Yan lang. Pero, Worth it naman. at saka kung buntis ka, malamang malaglag yung mga bata. Kaya bawal sa buntis. Eh, walang tanong? Okay na. Ano na tayo? Kasi nag-overtime tayo. Ayan. So, babasahin na po namin ngayon. So muli po, bakit po namin kinakanta? Kasi po awit nga po yung salmo o psalms, no? Talaga pong kahit babasahin po natin, eh, talagang, ano po talaga, kinakanta po yan. So, Pakibasa mo. ayan. The songs were written not merely as poems, but as songs for singing. Oh, pakitagalog mo. Ang salmo po, na kabanata, ay hindi po isimulat para basahin, para po talaga siyang kantahin. Ayan, ano pa? Okay.
The Psalms, primarily written by King David, were originally prayers in the form of songs. In the spirit of their original intent, it is most appropriate that they be sung and should be sung. So ito po ay sinulat ni Haring David at talaga yung unang forma niya ay dasal po. Ayan, at ginawang kanta. Dasal na kinakanta. Ayan, so ito. At dapat talaga siyang kantahin. Dapat. Dapat. Parang tayo lang gumawa niyan. Yes. Okay po. Ayan. Mababasa na po tayo. Chapter 21. Yan. Pagpupuri sa pagtatagumpay. Kathani David upang awitin ng punong mga awit. Ito muna po. So, mga 10 chapters po pala ang kinakanta namin dito. Dahil 150 po ang kabuuan po. Maiksi naman. At maiksi. Maiksi naman. Teka lang po, sandali. Wala ako. Okay na. Patay ka na.
Ni-segue. Ayun. Yan. So, dito nga, no, patuloy pa rin yung pagpupuri, yan, na ni David, no, dahil sa tagumpay ng kanyang natatanggap, no. So, actually, yan po yung masakit, no. Pag tayo nagtatagumpay, sigurado may natatalo sa kabilang parang, no? Pero, that is the way, no, ayaw man natin, pero talagang merong matatalo, luluhaan. So, ayaw man natin mangyayari yan. Kaya nga, ang pinaka-the best, magpuri na lang tayo. Pag tayo nagtatagumpay, laban sa kaaway, o kahit yung mga friendly game, o mga talaga namang masasabi natin simpleng usapan. Kasi kahit simpleng usapan, may mananalo at may matatalo. So, magpugay tayo sa Panginoon, pasalamat tayo sa binibigay sa ating tiwala ng Diyos, talino, at lahat ng bagay. Kasi, tanging Diyos lang nakakala. Bakit ikaw nanalo? Bakit hindi sila? Okay? 22. Okay po. Ayan. Chapter 22. Hindi ka gagamit, Tata Bert? Sige. Chapter 22. Panambitan at awit ng papuri. Kathani David upang awitin ng punong mga awit. Ayon sa tono ng isang usa sa bukang liwayway. O Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Sumisigaw ako ng saklolo, ngunit bakit di mo ako tutulungan? Araw-gabi, tumatawag ako sa'yo, O Diyos. Di ako mapanatag, di ka man lang sumasagot. Ngunit ikaw ang banal na pinaparangalan, at sa Israel ikaw ay pinatuturihan. Ang mga ninuno namin nagtiwala sa'yo, sa'yo umasa, kaya sila'y iniligtas mo. Tumawag sila sa iyo at sa panganib ay nakawala. Nagtiwala sila sa iyo at di naman sila napahiya. Ngunit ako'y parang uod at hindi na isang tao. Hinahamak at pinagtatawanan ng kahit na sino. Pinagtatawanan ako ng bawat makakita sa akin. Inilalabas ang kanilang dila at sila'y ailing-iling. Sabi nila, nagtiwala sila kay Yahweh, hayaang ligtas siya nito. Kung talagang mahal siya nito, darating ang kanyang saklolo. Noong ako ay iluwal, ikaw
Diyos ang patnubay. Mula sa pagkabata, ako'y iyong iningatan. Mula nang ako'y isilang sa iyo na umaasa. Mula nang ipanganak, ikaw lang ang Diyos na kilala. Huwag mo akong lilisanin, huwag mo akong iiwanan, pagkat walang sasaklolo sa papalapit na kapahamakan. Akala mo'y mga toro ang nakapaligid na kalaban. Mababangis na hayop na galing pasabasan. Bibig nila'y nakatuka parang mga leyong gutom. Umuungalat sa akin nakahandang lumamon. Parang natapong tubig na walang ako ng lakas. Ang mga buto ko'y parang nagkalinsa at linsa. Pinagharian ang dibdib ko ng matinding takot. Parang kandila ang puso ko natutunaw na uubos. Itong aking lalamun ay tuyong abo ang kagaya. Ang tila ko'y dumidikit sa ating ngala-ngala. Sa alabok, iniwan mo ako na halos patay na. Isang pangkat ng salarin sa ating nakapaligid. Para kung nasa gitna ng maasungganin. Mga kamay at paa ko'y kanilang pinupunit. Kitang lahat ng aking mga buto. Tinitingnan at nilalait ng mga kaaway ko. Mga damit ko'y kanilang pinagsusugalan, at mga saplot ko'y pinaghati-hatian. O Yahweh, wag mo sana akong lalayuan. Ako ay tulungan at agad nasa luluhan. Iligtas mo ako sa talim
sa mga asong sa ating gustong pumagat. Sa bibig ng mga leon, ako'y iyong hanguin. Sa sungay ng mga toro, ako ay iyong sabitin. O Yahweh, panalangin ko, sana ay dinggin. Mga ginawa mo'y ihahayag ko sa aking mga kababayan. Sa gitna ng kapulungan, ikaw'y papupurihan. Kayong lingkod ni Yahweh, siya inyong purihin. Kayong lahi ni Jacob, siya'y inyong dakilain. Bayan ng Israel, huwal hatiin, siya't sambahin. Mga dukay di niya pinababayaan na inahaman. Di siya umiiwas sa humilapang linga. Sinasagot niya agad ang mga kapuspalan. Ginawa mo'y pupurihin sa dakilang kapulungan. Sa harap ng masunurin mga lingkod manghihirang. Ang panatakong handog ay doon ko'y iaalay. Ang naghihikahos ay sasagana sa pagkain. Mga lumalapit kay Yahweh, siya ay pupurihin. Maging sagana, nawa sila at laging pagpalain. Mga bansa sa lupa'y kay Yahweh na magsisibaling. Lahat na mga lahi maaalala siya't sasambahin. Kay Yahweh na uukol ang pamamahala. Naghahari siya sa lahat ng mga bansa. Magsisulot lahat ang palalo't mayayabang. Yuyuko sa harap niya mga taong hahatulan. Mga susunod na salinlahi maglilingkod sa Kanya. Ang tungkol sa Panginoon ay ihahayag nila. Maging ang mga di pa isinisilang ay babalitaan.
Salamat sa Diyos. May nakita lang ako, yung sa awit ng isang pusa sa bukang luwayway. Pakinggan natin. Kasi nag-English eh. Paisa. Pero okay naman yun. Kasi hindi naman natin alam kung ito ang tunay. Okay. So, ano ba sabihin ko? Kung makikita natin, no, this is Old Testament, no? Pero kung titignan mo, meron ng para kay Kristo. Totoo. Ayan. Diba? Ang mga buto niya ay nakalabas. Ayan. Kitang-kita ang lahat ng buto ko. Kamay pa ako, kanilang pinupuni. Nilalait ng kaway ko. Damit ko'y pinagsugalan. At ang mga saplot ko'y pinaghati-hatian. Diba? So, yan yun. Isang pangkat ng salarin. Yan. So, muli po, no, paalala lang po, si Kristo po ay sinabihan, no, na naaalihan ng demonyo dahil sa kanyang, pinagbintangan na rebelde, yan, laban sa Roma, imperyo ng Roma. So, yan. So, kaya, kung tayo po, no, ay pinagbibintangan, no, ng iba-ibang bagay, okay lang yan. Basta alam mo yung totoo kasi si Kristo pinagbintangan niya. At that leads to kanyang pagpako sa krus o kumatayan sa krus. So, kaya huwag masyadong magdamdam. Nakakasakit pero wala naman tayong magagawa kung gusto nila. Okay? Kita nyo, Old Testament pa lang yan, ha? Ano sila, parang may pahaging na nagkataon na. Kasi pati, Ama, di mo. ayun po ang Arabic. Okay? Sige, tirahin na natin kasi overtime tayo eh. Chapter 23. Si Yahweh ang ating pastor. Awit ni David. Ako naman po, naghahanap po ako ng lalapat. Ganyan yun eh. Si Yahweh ang aking pastor, hindi
23. Meron tayo. Ako. Sige. Ayan. Psalm 23. English. Yes. The Lord is my shepherd. Si Yahweh ang aking pastor. I shall not want. Di ako magkukulang. He makes me lie down Pinaghimlay niya ako in green sa pastures. luntiang pastulan. He leads me beside still waters. Inaakay niya ako sa tahimik na batisan. He restores my soul. Pinanunumbalik niya ang aking kalakasan. He leads me in paths of Pinatutubayan niya ako sa tamang daan righteousness for his name's sake. para parangalan ang kanyang pangalan. Even though I walk through the valley of the shadow of death, Dumaan man ako sa madilim na libis ng kamatayan. I will fear no evil, Wala akong katatakutan for you are with me. pagkat ika'y aking kagabay. Your rod and your staff, Your rod, tungkol mo at pabalo. they comfort me. Aking gabay at sagdala. You prepare a table before me Pinaghahanda mo ako ng salo-salo. in the presence of my enemies. Nakikita pa ng kalaban ko. You anoint my head with oil. Sa aking ulo, langis ay binubuhos. My cup overflows. Sa aking sarong, pasok ko yung pagpapalay lubos-lubos. Surely goodness and mercy Kabutihan yung pag-ibig mo sa akin, di magkukulang. shall follow me all the days of my Siyang life, makakasama habang ako'y nabubuhay. and I shall dwell in the house of the Lord forever. Ako'y magpakailanman sa bahay ni Yahweh. Paborito ko po yan. Yan po yan. Kasi si Yahweh, ang Diyos po talaga yung aking pastor. Siya po yung nagbabantay. Pag ginawa niyo po yan, talaga po kayo maliligtas sa lahat ng kalaban, sa lahat ng mga pagsubok, sa lahat ng mga gustong gumawa ng kasamaan sa inyo. So, ang dasal ko na nga lang ngayon, dahil makabago na po yung panahon, magliwanag ng mga isip, maging maayos, magkasundo, at eventually nangyayari naman po. Kasi hindi ako takot mamatay. Kasi Diyos ang aking kasama. Okay? Yan po yung chapter 23. Chapter 24, natabar. Wala bang tanong? May comment lang po si attorney. Gusto mo bang basahin ko pa? Masahin mo. Sige po. Unang komento from Attorney Ino. Ang ganda po ng boses niyo, senyor. Para lang po kayong naghihinuman. Pangalawang komento. Pag kumakanta si Ninong Berto, naalala ko yung lolo ko. Ganyan na ganyan siya bago namatay. Di mo nakita lolo mo. Kapatid kita. Kilala kita. Di mo inabot yung lolo mo. Ayan na. At thank you, Attorney Ino. Nanonood na. Thank you po. Thank you. Okay po, dito na po tayo sa chapter 24. Ang Dakilang Hari. Awit ni David. Ang buong daigdig at ang lahat ng naroon. Ang may-ari si Yahweh na ating Panginoon. Tinayo niya ang daigdig sa ibabaw ng karagatan. Inilagay ang pundasyon sa mga tubig sa kalaliman. Sa bulong ni Yahweh, sinong nararapat umahon? Sa banal niyang templo, sinong dapat umaroon? Ang taong malinis ang buhay, pati ang isipan. Hindi sumasamba sa mga Diyos-Diyosan, at hindi sumusumpa ng kasinungalingan.
siya ni Yahweh ng pagpapala kaligtasan. Ipahahayag siya ng Diyos na walang kasalanan. Ganoon ang mga taong lumalapit sa Diyos. Silang dumudulog sa Diyos ni ako. Buksan niyong mabuti ang mga tarangkahan. Buksan ninyo pati mga lumang pintuan. At ang dakilang hari papasok at daraan. Sino ba itong dakilang hari? Siya si Yahweh, na malakas at makapangyarihan. Si Yahweh matagumpay sa labanan. Buksan niyong mabuti ang mga tarangkahan. Buksan ninyo pati mga lumang pintuan. At ang dakilang hari papasok at daraan. Sino ba itong dakilang hari, ang makapangyarihan? Si Yahweh, siya ang dakilang hari. Ito po ang salita ng Joseph, Diyos. salamat sa Diyos. Okay. Nagbibiro si Atty. Pero sa totoo lang, mahirap. Pero kasi nga, yun nga ang sinasabi, it must be sung. Tama? Opo. So, awit nga eh. Opo. Di ba? Kailangan kantahin. So, ano tanong? Guess nga natin, 150 naman yan. I-guess natin si Atty. Yan. Tapos makakantay natin. Yun. Yan, Tama. ng 10 chapter. Opo. Atty. Para, Baka itono niya yung kanta niya paborito kay Pacquiao. mukhang gano'n na nga. Ayan. Attorney, ang malimit mo yun. 1 to 50 yan, 30 pa lang tayo, malayo pa tayo. 150. Welcome ka lang dito, attorney. Anytime. So, una, may tanong ba? Wala. Bango ko ngayon. Oo nga, sige. May ba? Opo, kanina pa pa ako. Aki-aki. Gayungan ni Tonyo. Kaya ko lang pagbango ng pansin. Ay, ko lang. Pawis ka ba? Wow. Natural. Si Tata Bird, amoy. May comment. Ano, basa ko daw yung music. Nakikinig ako sa labas. Binarinig ako. Oo nga, may nag-comment na rin eh. Hindi kasi may na yung boses ko dahil hindi ko maano eh. Sige po. Chapter 25, Manalangin upang panubayan ng tinata, Kathani David. Siguro dapat nakasabay yung boses ko. Hindi na naman yung music eh. Sa iyo, Yahweh.
turuan mo ako mabuhay sa katotohanan, sapagkat ikaw ang Diyos ng aking kaligtasan sa buong maghapon. Ikaw ang inasahan, alalahanin mo, Yahweh, ang pag-ibig mong wagas. Pinakita noong mga panahong lumipas, patawarin mo ako sa aking kasalanan, sa mga alam aking kabataan, ayon sa pag-ibig mo walang katapusan. Ako sana, Yahweh, ay huwag kalimutan. Si Yahweh ay mabuti at siya ay makatarungan. Itinuturo niya sa makasalanan at tamang daan sa magpakumbaba. Siya ang gumagabay sa kanyang kalooban, kanyang inaakay. At ang pag-ibig sa patnubay sa lahat ng mga taong sumusunod sa Kanya. Yung panahon, Yahweh, sana'y tuparin ang marami kong salay, iyong patawarin ang sawang kay Yahweh ay gumagalang, magtutog ng landas na dapat niyang lakaran. Ang buhay niya'y palaging sasagana, mga anak niya'y magmamana sa lupa, sa mga masunurin, isang kaibigan, ipaunawa sa kanila ang kanyang kasunduan. Si Yahweh lang ang laging inaasahan na magliligtas sa akin sa kabahamakan. Lignamin mo ako at ako'y iyong kalabagan. Pagkagulupay-pay, mag-aaning mo ang mga pasanin. Gulo ng buhay ko'y iyong payapain. Alalahanin mo hirap at suliranin
sa ano. Oh, pero yung balik kasi hindi ko alam kung saan tatapat eh. No? Yung balik eh, yung buo lang, okay lang eh. Oh, tatapat, ikaw naman, wala tara. Wala. Si attorney po, i-guess natin, kakanta po siya ng 10 chapter. Yan, ito. Mag-practice ka na. Okay. Okay, tatapat. Okay, chapter 26. Panalangin ng isang mabuting tao, kanta ni David. Ipahayag mo ako, Yahweh, na walang sala, pagkat ako'y matuwid at sa iyo'y lubos na umaasa. Yahweh, ako'y siyasatin mo at subukin. Hatulan mo ang iniisip at ang aking hangarin. Pag-ibig mong wagas ang aking patnubay, ang iyong katapatan ng lagi kong kaagapay. Di ako nakikisama sa walang kwentang tao. Hindi ako nakikisa sa mga hipokrito. Nakikasama sa kanila'y aking pinamumuhian, at ang makihalo sa kanila'y aking iniiwasan. Kamay ko'y malinis pagkat ako'y walang kasalanan. Ako'y lumalakad, Yahweh, sa paligid ng iyong altar. Awit ng pasasalamat ay aking inaawit. Gawa mong kahanga-hanga ay aking sinasambit. Mahal ko, Yahweh, ang templo mong tahanan, sapagkat naroroon ang iyong kaluwalhatian. Sa parusa ng masasama, wag mo akong idamay. Ilayo rin sa parusa ng mahihilig sa pagpatay. Mga taong walang magawa kundi kasamaan, at palaging naghihintay na sila ay sulan. Ngunit para sa akin, gagawin ko ang tama. Kaya iligtas mo ako sa akin ay maawa. Ako ay ligtas sa lahat ng kapahamakan. Pupurihin ko si Yahweh
po ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Mababa-baba. 27 na tayo. Okay po, chapter 27. Panalangin ng pagpupuri. Katha ni David. Sabihin mo, Yahweh, lumapit ka sa akin. Sagot ko'y nariyan ako, at kita'y sasabihin.
alam niya yung maraming pagsubok, maraming kalaban, natatakot din siya, no? Pero dahil alam niya si Yahweh kasama niya, din yun. At saka meron siyang isang kahilingan. Imiling niya nung tumira sa templo ni Yahweh. Yan, habang buhay. Yan ang kanyang kalusun. Kapag tumira sa templo ni Yahweh. Habang buhay, sa ano? Maayos ka sa mga. Oh, baka may tanong. Wala po. So, okay po. Wala po tanong. Chapter 28. Panalangin upang tulungan ng Diyos. Katha ni David. Tagapagtanggol kong Yahweh, ako'y nanawagan. Sana'y iyong pakinggan itong aking karahingan. Kung katugunan ay hindi mo ibibigay, para na rin akong nasa daigdig ng mga patay. Pakinggan mo sana ang paghingi ko ng saklolo. Kapag itinaas ang kamay ko sa iyong banal na templo, huwag mo akong ibilang sa mga masasama. Napawang kalikuan ang mga ginagawa. Kung magsalita'y para mga kaibigan, ngunit sa puso'y may magkahamuhi taglay. Usahan mo sila sa kanilang ginagawa, pagkat mga gawa nila ay pahawang masasama. Parusa sa kanila ay iyong igawad, ibigay sa kanila ang hatol na dapat. Mga gawa ni Yahweh ay di nila pinapansin. Mabubuti niyang gawa'y ayaw intindihin. Kaya't sila'y kanyang pupusain at hindi na muling pababangunin. Si Yahweh ay dapat purihin. Dininig niya ang aking mga daing. Si Yahweh ang lakas ko at kalahasa. Tiwala ko'y sa Kanya nakalaga.
Pasalamatan ko siya. Iniingatan ni Yahweh ang kanyang sambayanan. Siya ang kanlungan ng kanyang haring hinirang. Iligtas mo, Yahweh, ang iyong bayan. Ang mga sa iyo ay iyong basbasan. Alagaan mo sila magpakailanman. Tulad ng pastol sa kanyang kawan. Ito ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Oh, meron tanong? May tanong. Tuloy na tayo kasi continuation lang naman yan eh. Yung nangingi siya ng tulong. Okay? Chapter 29. Ang tinig ni Yahweh sa gitna ng unos. Awit ni David. Teka. Naayos ko pa eh. Okay. Pasensya na po sa overtime. Dahil napakahaba po ng chapter. 150 chapters. Sisihin niyo si David. Purihin ninyo siya. Kilalanin
hindi sa mga kaaway, kundi sa nature. Yung usa, yung dagat, yung kidlat, maging yung kulog, yan. Pag ginusto ng Diyos, no, pati yung mga bundok. So, totoo naman yan. Kasi, omnipotent God. Okay? Yes. Okay po. Chapter 30. Tapos ako si Tata Bert na ba magkakapot? Like naman sir. Ayan. Panalangin ng pagpapasalamat. Kathani David, isang awit para sa pagtatalaga ng templo. Pinupuri kita, Yahweh, pagkat ako'y iyong iniligtas. Mga kaaway ko'y di mo hinayaang magmataas. Sa iyo, Yahweh, aking Diyos, ako'y dumain. At ako na may iyong pinagaling. Tinango mo ako mula sa libingan. Mula sa hukay ako'y muli mong binuhay. Purihin si Yahweh, siya'y inyong awitan. Ninyong bayan, inihiling siya ay pasalamatan. Pasalamatan ninyo ang banal niyang pangalan. Ang kanyang galit ito'y panandalian. Ngunit ang habang buhay ang kanyang kabutihan. Sa buong magdamag, luha may pumatak. Pagsapit ng umaga, kapalit ay dala. Sinabi ko sa sarili, pagkat ako'y panatag. Kailan may hindi ako matitinag. Kay buti mo, Yahweh, ako'y iyong iningatan. Tulad sa isang muog sa kabundukan. Ngunit natakot ako nang ako iyong iwan. Sa iyo, Yahweh, ako'y nanawagan. Nagsusumamo na ako'y tulungan. Anong halaga pa kung ako'y mamamatay? Anong pakinabang kung maalibing sa hukay? Makakapagpuri ba ang mga walang buhay? Ay papahayag ba nilang iyong katapatan? Pakinggan mo, Yahweh, at kahabagan.
sayaw ng kagalakan, ang luluksa ko ay iyong inalis. Kaligayahan ang iyong ipinahalin. Aawit sa'yo ng papuri at hindi ko tatahimik. O Yahweh, aking Diyos, pasasalamat ko'y walang pati. Ito po ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Kakabasa lang po natin ng chapter 30. Ayan. So, 10 chapters po yung binasa natin. Bawat ano na po tayo, Bible na AGT, 10 chapters po. Dahil 150 po ang total chapters ng Psalm. Okay. Dito po, no, makikita po natin ang nature po ni David ay umawit at umugtog. Kaya po, true history nung nasulat po at nalalaman po ng tao, ang kanyang mga sinulat ay hindi sa point. Sinabi hindi sa salita, hindi sa tula, kundi sa pagkanta. So, ayun. Sana po, no, pag babasahin yung awit o salmo sa may ritmo, no, na kaya nyo. Ako pa naghahanap pa rin ngayon. Pag isang buo maiksi, kaya ko eh. Pero pag hindi, naghahabol ako eh. Naghahabol. Maghahabol o magbibiting ka eh. So, pasensyahan nyo na po. Pero wala po kasing akma eh. Walang iniwan na tugtog. Basta isa lang po ang alam ko. Grabe pong pananampalataya ni David sa gitna ng mga pagsubok, sa gitna ng kaaway, sa gitna ng mga problema. Ngayon po, hindi naman po tayo naharap sa mga digmaan. Pero yung kahirapan po, no, yan po ang ating digma at problema ang hinaharap natin. Yan po yung ating mga ano lang naman yan eh. Ako, 3 bagay lang naman ang problema malaki ng tao. Sakit. Lahat naman po tayo magkakasakit at mamamatay din pagdating ng panahon. So, huwag masyadong problema dyan. Basta mabuhay lang kayo ng masaya, gawin nyo gusto nyo. Siguraduhin nyo yung gusto nyo yung desisyon na gagawin nyo para mabuhay kayo masaya. Yan lang pala ito sabihin. Mabuhay kayo ng may pera. Magsipag lang po kayo maging tapat. Hindi po kayo mawawala ng pera at ang tiwala po ng tao sa inyo mananatili. At ang kahuli-hulihan po yung relasyon. Basta marunong po tayong umintindi ng kapwa, hindi yung tayo lang iintindihin. Marunong tayo magpatawad para mapapatawad din tayo. Yan po yun. Yan po yung mga simpleng payo po, no, na magmumula po sa akin. Kasi wala naman po tayong digmaan ngayon. So, kaya napakadali po kung para kay David. Ulitin ko po, ang problema po natin ay sakit. So, huwag masyado mga problema din sa sakit dahil lahat naman po tayo mamamatay. Maaaring sa sakit, sa katandaan, maaaring sa mga bagay-bagay na hindi inaasahan. Kaya maging masaya kayo. Kabuhay nyo. Gawin nyo ang gusto nyo, siguraduhin nyo, desisyon nyo ang gagawin nyo para maging masaya kayo. Pangalawa, yung pera, maging masipag at tapat para kayo mapagkatiwalaan. At ang pangatlo, hindi ko po mapututong magpatawad para tayo patawarin, marunong umintindi para tayo maintindihan, makinig, huwag lang magsasalita. Sa mga kaguluhan po, marami po, no? Marami sumasakay, lalo na sa social media, hindi po tayo nakakatulong. Sa mga hindi po nakakaunawa, nakakadagdag gatong po tayo, kasi kampi-kampihan, hindi po natin alam ang totoong istorya, kaya kami po dito hindi sumasakay sa mga ganyan. Kasi nga po, hindi po natin alam ang tunay na istorya.
Kaya po ang pinakamabuti po, ang katotohanan ng katotohanan, meron po tayong dalawang ginto, yun yung katotohanan. Tinagat pa nga, ginto nga daw talaga. So, yun po. Ako po si Anthony Rivero, mahaba pa po ang ating lalakbayin. Hindi lang po sa Salmo, kundi sa Biblia. Sana po magkasama-sama tayo at kasama pa natin si Tata Bert. Jalianera po. Si Tata Bert po ito. By the way, bukas nga po pala kamutan na naman yung Wednesday, no? Saturday, sorry. At yung 99, sabi ng mag-latter na, 99 lecture ni Senior. Marami po talaga na inaabangan niya. Salamat po. Thank you po. God bless. God bless po sa inyo. Sana po gumaling ang mga sakit. Si Tata Bert, ako, si May, si Migs, no? Please pray for, pray for Miguel Vivero po, no? Dahil Achilles, no? Matagal-tagal po yun. Sa basketball po nakuha. Ex-month niya po kasi. And si Ariel din po, na-aksidente po sa motor. Ex-month niya din po. Lumuha po yung mata niya. So, pag-usal niyo po. Oh, dati na ba yun? Akala ko na-aksidente na dulat. Lumuha yung mata. Dati na ba yun? Hindi ko napapansin. Okay. So, yun po. Magandang gabi po. God bless po. With that happy note. Yeah. So, pasensya na Ariel. Akala ko lumuha yung mata mo dahil sa aksidente. Thank you po. Good night.